Antok na antok si Arabella, dahil hindi siya nakatulog kagabi, dahil sa kakaisip sa nangyari. Pakiramdam niya kasi ay nararamdaman pa rin niya, ang matigas na bagay na iyon sa pangupo niya. Kasalanan itong lahat ng amo niya. Humikab siya habang nagluluto. Nagdedouble ang paningin niya, dahil sa sobrang antok. Parang wala siyang lakas na gumalaw at kumilos. Ang sarap mahiga sa malambot na kama, at matulog maghapon. Mahina niyang sinampal ang pisngi. Bawal tamarin, Arabella. Aniya sa sarili. Matapos magluto ay naghain na siya. Nagtimpla din siya ng kape para sa amo niya. Naalala kaya ng amo niya ang ginawa kagabi. Umiling siya, tiyak na wala itong naaalala, dahil sa sobrang kalasinggan. Sa mukha pa nga ito. Gusto niya sanang palitan ng damit nito kagabi, pero naisip niya na malilintikan siya rito, pagka napansin nito na iba na ang damit na suot, kaya hindi na lang niya ginawa. Maganda na iyong sigurado. Hindi siya kumain dahil wala rin siyang gana na kumain. Pagkaantok lang ang nararamdaman niya ngayon. Tila tinatawag siya ng higaan. Para mawala ang antok niya, ay nagpunta siya ng hardin. Umupo siya sa bench na naroon, at nakangiti na nilibot ng tingin ang paligid. Napakaganda talaga dito. Hindi nakakasawa na tingnan. Humiga siya para pumikit saglit, pero ang balak na saglit ay hindi nangyari, dahil tuluyan na siyang nakatulog. Bumalikwa si Arabella ng bangon, dahilan para malaglag siya sa kinahihigaan. Nanlaki ang mata niya, nang mapansin na tirik na ang araw. Lagot na. Nagmamadali siyang tumakbo papasok. Habol ang hininga niya nang makarating siya ng kusina. Napatayo siya ng tuwid nang makita niya si Sir Damon, na nakatalikod habang nagluluto. Nakasuot ito ng itim na shirt, at isang blue pants. Napalunok siya dahil sa kaba. Lagot na talaga siya. Nagluluto na ang amo niya, dahil hindi siya nakapagluto. Mag-aalauna na ng hapon, tapos siya ay ang sarap ng tulog. Hindi ni Arabella magawa na magsalita, habang nagluluto ang amo niya. Os, malakas na mura ni Drake ng mapaso. Tumikim siya, para ipaalam na nasa likod lang siya nito. May inis sa mukha na bumaling ito sa kanya. Saan ka ba nagsusuot? Alam mo ba kung anong oras na? Nagyuko siya ng ulo. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya na makatulog. Pagsasabi ng dalaga ng totoo. Gusto niyang sabihin na kasalanan nito, kaya hindi siya nakatulog, pero anong sasabihin niya? Nahinayla siya nito, para makakandong siya sa hita nito. Nainamoy-amoy pa nito ang batok niya. Nadumampi ang labi nito sa batok niya. Di bale na lang, Arabella, hindi kita pinapasahod, para lang matulog sa oras ng trabaho. Bonus na wika nito. Napatalo nito at ilang beses nagmura, dahil natalsikan ito ng mantika. This oil. Pinigil ni Arabella ang matawa, dahil sigurado na lalo lang itong magagalit sa kanya. Muntik na siyang bumunghalit ng tawa, nang makita na tumalon pa ito ng ilang beses, at galit na nakatingin sa itlog na niluluto. Akala niya ay kung ano na ang niluluto nito, tapos itlog lang pala. Hindi pala ito marunong magluto. Nakita niya sa mesa ang hotdog na sunog. Ikaw na nga ang magluto nito. Binagsak ni Drake ang sandok, at saka siya iniwan. Nang makaalis na ang amo ni Arabella, ay saka siya tumawa ng tumawa. Sumakit pa ang tiyan niya dahil sa kakatawa. Ang laki ng katawan pero takot sa talsik ng mantika. Tapos sa edad nito, ay hindi marunong magluto. Sa bagay mayaman nga pala ito. May utusan at tagasilbi na pangiwi siya nang maalala na siya ang may kasalanan, kung bakit nagluluto ang amo niya. Mabilis siyang nagluto ng adobong manok, para ihain sa amo. Hindi pwede na magutom ang halimaw. Nakakatakot dahil baka siya pa ang makain nito, dahil sa gutom. Nakangalumbabo na nakatingin si Arabella, sa mga bulaklak sa hardin. Dahil tapos na niya ang lahat ng gawain, ay narito siya ngayon. Ang ganda ng mga bulaklak dito. Halata na alagang-alaga ito. Inis na hinayla niya ang palda. Kita na halos ang panty niya, kahit maayos naman ang pagkakaupo niya. Iba din itong trip ni Miss Flor, pagdating sa mga damit. Bumuga siya ng hangin, bago binuksan ang tsokolate na dala niya, at saka kumain. Grabe talaga. Iyang si Sir,
Lakas ng tama kapag nakainom, kausap niya sa sarili. Kainis talaga. Hindi mawala sa isip ko. Inis ni Arabella na sabi, sabay kaltek sa ulo niya. Naalala niya pa rin ang nangyari kagabi. Parang sirang plaka iyon, na paulit-ulit sa utak niya. Kasar talaga. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagsubo ng tsokolate. Dapat sa kanya may kasambahay na malaki ang katawan, para hindi mahirapan na buhatin siya. Kaya siguro naubusan ako ng lakas dahil sa kanya. Grabe ang bigat niya. Tinunggan niya ang dalang juice. Ang gurang na iyon. Manghihila tapos pagka nagising siya, sigurado na ako ang sisihin niya. Sinong gurang? Ay gurang. Ano ba Renz? Pwede ba na wag kang nanggugulat? Napahawak si Arabella sa dibdib. Akala niya ay aatakihin na siya dahil sa gulat. Tumawa si Renz. Masyado ka kasing busy sa pagsasalita dyan. Di mo tuloy ako napansin. Sino bang gurang ang sinasabi mo? Umupo ito sa tabi niya. Wala. Alangang sabihin niya na ang amo niya, ang sinasabihan niya ng gurang. Gusto mo. Inalok niya ito ng tsokolate, at juice pero umiling ito. Ngayon kang kita na kita rito. Tumingin si Ren sa kanya, at saka ngumiti. Ang ganda dito diba? Agad na tumango si Arabella. Oo nga, ang ganda. Di ba ikaw ang nag-aalaga dito? Leon kasi ang sinabi ni Miss Flor sa kanya. Tumango si Renz. Ang magulang mo ba tauhan din ni Sir Damon? Samubo uli siya ng tsokolate. Ang sarap talaga ng mga chocolates sa mansion na ito. Hindi nakakasawa. Natigil si Arabella sa pagsubo ng tsokolate, nang makita na lumungkot ang mukha ni Nelson. Bata pa lang ako, patay na ang mga magulang ko. Simula nang mawala sila, ay si Tita Flor na ang nag-alaga, at nagpalaki sa akin. Nagpapasalamat ako kay Tita, pati kay Sir Damon, kasi kung hindi dahil sa kanila, ay hindi ako makakapag-aral. Nakangiti na ang binata ngayon, habang nagsasalita. Bakas ang saya sa mata nito. Kung hindi dahil kay Sir Damon, ay hindi ako makakapag-aral sa magandang universidad. Mabait ang pamilya ng Monteverde, kahit si Sir Damon ay mabait din. Nagbago lang naman siya, simula nang mamatay ang magulang, at kapatid niya. Kwento pa ni Renz. Natigilan si Arabella. Ibig sabihin pala, ay hindi ganito kasama ang ugali ng amo nila dati. Nagbago lang ito dahil sa nangyari sa pamilya. Tumango-tango siya. Kaya pala, basta kapag nakapagtapos ako, liligawan kita. 1 taon na lang ang hihintayin ko, para makapagtapos. Seryoso ang mukha na tumingin ito sa kanya. Tigilan mo nga ako, Renz. Wala kang mapapala sa akin. Kasi magpapayaman muna ako sa pagtatrabaho. Seryoso din nasabi ni Arabella. Nagkamot ito sa ulo. Basta, liligawan kita. Bahala ka. Ani ni Renz, saka malakas na tumawa. Ewan ko sayo. Ang kulit mo. Sarap kutusan. Paulit-ulit na lang na ganito. Napailing na lang si Arabella. Sige na, dyan ka na. Balik na ako sa loob, dahil baka ibaon kita dyan, kasama ng mga halaman. Inis niya na sabi dito, pero tinawanan lang siya nito. Bye, Arabella ko. Love you. Nalukot ang mukha ni Arabella, habang naglalakad nang marinig ang sinabi nito. Baliw na talaga siya. Aniya habang naglalakad. Napangiwi si Arabella, nang bumangga siya sa matigas na dibdib. Nagangat siya ng tingin. Napalunok siya nang makita ang seryosong mukha ng amo niya, habang nakatingin sa kanya. Masyado bang malalim ang iniisip mo, kaya hindi mo napansin na nasa harapan mo na ako? Ginawi niya ang tingin sa iba, dahil kita niya ang pagkainis sa gwapo nitong mukha. Wala po akong iniisip, sir. Magalang niyang sagot, saka ano naman kung may iniisip siya. Tumingin siya rito. Teka po, sir, bawal ba iyon? Seryosong tanong ni Arabella. Bawal lalo na sa katulad mong walang utak. Pang-iinsulto ni Drake bago siya tinalikuran. Wow ha! Ibang klase siya. Inis na inis si Arabella sa sinabi nito sa kanya. Nanahimik ako tapos iinsultuhin ako ng ganoon lang. Ibang klase talaga ang ugali niya. Sa bagay gerang na. Naiwan na nakanganga sa ere ang bunganga ni Arabella, nang makita na nasa harapan na uli niya ang amo niya. Ako ba ang tinatawag mo na gerang? Kunot ang noo na tanong ni Drake. Halata ang pagkainis sa gwapo nitong mukha, habang nakatingin sa kanya. Nakanganga na umiling siya. Lagot na naman siya.
Tumango-tango ang amo niya. Matanda pala ang tingin mo sa akin. Tumango siya at umiling din agad. Yari na talaga siya. Akala niya ay may sasabihin pa itong iba, pero umalis na ito sa harapan niya. Napabuga siya ng hangin. Grabe ang kaba niya. Humawak si Arabelle sa tapat ng dibdib. Ang lakas ng tibok ng puso niya, dahil dito. Iba talaga ang dating nito para sa kanya. Nakakatakot. Nagmamadali siya na pumasok sa loob, para maghanda ng mga lulutuin niya para sa gabihan. Habang nagluluto siya, ay hindi maiwasan na isipin niya ang mga sinabi ni Renz. Mabait pala dati ang amo niya. Hindi halata kasi kung pagbabasehan ang ugali nito ngayon, ay ibang-iba sa kwento ni Renz. Hindi nga siya makapaniwala na mabuti pala ito dati. Sa bagay, lahat naman ng tao may dahilan, kung bakit nagbabago. Iyong kapitbahay nga nila dati, mabait ang tingin ng lahat. Kasi nagpapautang, at madaling hingian ng tulong, pero bigla na lang nagbago. Naging masungit at madamo, hindi na kasi nagbabayad, ang mga pinautang nito. Inabuso ito dahil sa kabaitan, simula noon ay nagbago na ito. May mga dahilan talaga kaya nagbabago ang iba. May nagbabago sa magandang dahilan. May nagbabago naman sa hindi magandang dahilan. Pagkatapos magluto, ay naghain na si Arabella ng pagkain ng amo niya. Maingat ang bawat kilos niya, dahil nakaupo na ang amo niya, na tila kanina pa naghihintay ng pagkain. Gutom na siguro. Nakahinga siya ng maluwag nang may handa ang mga kailangan nito, nang hindi siya nagkakamali. Tiningnan niya ang kamay niya, medyo nanginginig pa rin ito katulad ng dati. Hindi pa rin siya nasasanay, dahil sa presensya ng amo niya, kaya maging ang dibdib niya ay malakas ang kabog. Bakit naman kasi laging galit ang tingin nito? Hindi ba pwede nang umiti, o kaya naman ay hindi ito magpakita ng nakakatakot na tingin? Palihim na sumulyap siya rito, muntik na siyang madapa, nang makita na nakatingin ito sa palda niya. Nanlaki ang mata niya, nakatingin ito sa likuran bahagi niya. Pakiramdam ni Arabella, ay umusok ang ilong niya sa inis. Hinailan niya pababa ang palda niya, kahit ang totoo ay wala naman talagang nagagawa iyon. Kahit kasi ano ang hila niya, ay hindi naman bumababa iyon. Bakit nakatingin siya? Inis ang mukha niya nang dumating ng kusina. Anong tinitingin-tingin niya? Namula ang mukha niya. Kakainis talaga. Walang hiya na girl ang iyon. Hindi kaya sinisilip nito ang panty niya. Tapos pag nakita nitong luma, ay dadagdag na naman nito sa panlalait sa kanya. Isa ka talagang hampas lupa. Kahit pambili ng bagong panty ay wala ka. Pinalaki ang boses na panggagaya ni Arabella sa amo niya. Sigurado siya na iyon ang dahilan nito. Matapos ang isang oras, ay nagpunta na siya sa dining room, para linisin ang pinagkainan ng amo niya. Natigilan pa siya dahil nakita niya, na nakaupo pa ito roon, at seryoso na nakatingin sa kawalan. Habang nagliligpit ay panay ang sulyap niya rito. Habang naglalakad paalis ay nakatalikod siya rito. Tumingin ito sa kanya na may pagtataka sa mukha. What are you doing, Arabella? Naglalakad po, sagot niya, at dahan-dahan na humahakbang. Nang nakatalikod, bakas pa rin ang pagtataka sa mukha ni Drake. Trip ko ito ngayon, sir. Ang maglakad ng nakatalikod, baka kasi tumingin na naman ito sa likuran niya. Arte mo, Arabella. Nakitaan ka na nga niya ng panty, bulong ng utak niya. Napangiwi siya nang maalala iyon. Oo nga pala, muntik niya nang makalimutan, na nakitaan na siya nito ng panty. Kasalanan nito ni Miss Flor, ayaw palitan ang uniforme niya. Nakahinga si Arabella ng maluwag, nang makarating ng kusina. Pero agad din siyang napabusangot, nang maalala na kailangan nga pala niyang bumalik sa dining room, para linisin ang mesa. Nandoon pa kaya ang amo niya? Wala na siguro, baka umakyat na. Para makasigurado ay gumapang siya para silipin ito, pero hindi pa man siya nakakarating sa pupuntahan, ay bumangga siya. Napaupo siya, at tumitig sa pagitan ng dalawang hita na nabangga niya. Teka, bakit parang lalong lumaki iyon at bumukol? Napanganga siya ng pagtingala niya, ay madilim na mukha ng amo niya ang sumalubong sa kanya. Kasama ba iyan sa trip mo, Arabella? Bulyo ng amo niya sa kanya, kaya agad na napatayo siya. Patay. Parang galit na naman ito sa kanya. Isang buwan na si Arabella dito sa mansion.
Hindi makapaniwala si Miss Flor, at Renz, na magtatagal siya dahil karamihan ng pumapasok dito, ay hindi umaabot ng 2 linggo. Nakangiti ang dalaga, habang hinahalo niya ang niluluto niya. Kahit siya rin naman ay hindi makapaniwala. Pero tulad nga ng sinabi niya, ay kakayanin niya, at tatagal siya rito. Sulit ang pagtitiis at pagod niya, para sa pamilya niya. Hindi na talaga kailangang magtrabaho ng nanay niya, at makakapag-aral na ng tuloy-tuloy ang mga kapatid niya. At para sa future nila ay mag-iipon siya, para makapagsimula ng maliit na negosyo balang araw. Ngiting-ngiti ka, Arabella. Anong meron? Tanong ni Renz sa kanya. Kada rating lang nito galing sa hardin. Bago humarap dito ay pinatay na ng dalaga ang apoy saka umupo. Nagtatanong ka pa, di ba nga 1 buwan ko na ngayon dito, saka makukuha ko na ang kabuuhang sahod ko. Hindi muna siya uubo ngayon, dahil itatabi niya ang sahod na tira. Leon na ang napag-usapan nila ng nanay niya, Leon lang. Wala nang ibang dahilan. Siyempre, ano pa nga ba? May iba pa ba na dapat dahilan? Napaisip tuloy si Arabella. Akala ko nakangiti ka kasi alam mo na narito lang ako. Nagtaas baba ang 2 kilay na sabi pa ni Renz. Inismiran niya ito. Makapal pala mukha mo, no? At bakit naman ako ngingiti dahil sa'yo? Asa ka? Binato niya ito ng tsokolate na hawak niya, pero tinawanan lang siya nito. Ang ganda mo lalo kapag naiinis ka. Namumula na papuri sa kanya ni Renz. Manahimik ka, hindi mo ako madadaan sa pambabulo mo. Mabuti pa, at bumalik ka na dahil papasok ka pa. Baka nakakalimutan mo kung anong oras na. Paalala niya rito. Dahil sa sinabi niya, ay mabilis na tumingin ito sa orasan. Lumaki ang mata nito at nagmamadali na tumakbo palabas. Napailing na lang si Arabella, inuuna kasi ang landi. Yan tuloy malilate na ito sa pasok nito. Hinanda na niya ang pagkain ni Drake. Pagdating ni Arabella sa dining room, ay wala ang amo niya roon. Hindi katulad ng mga nakaraan na araw, na palagi itong nauuna sa kanya. Muntik na siyang mapatili ng pagharap niya, ay nasa harapan na niya ito. Teka, saan ito galing? Hindi niya man lang narinig ang yabag nito. Tumangala siya rito, pero agad na yumuko at gumilid, dahil baka magalit ito sa kanya, at sabihin na nakaharang siya sa daraanan nito. Tulad ng ginawa niya ng nakaraan, ay nakatalikod siya na naglakad. Hindi na siya nito pinansin at hinayaan na lang siya. Napangiti si Arabella nang maalala ang sinabi ni Renz sa kanya. May malaki daw na swimming pool dito sa mansion, at pwede siya pumunta doon kung gusto niya. Hindi naman daw bawal maligo, dahil matagal na daw na hindi iyon ginagamit ng amo nila. Dahil wala na siyang gagawin ay agad na pumunta siya doon. Napaawang ang labi ni Arabella sa mangha. Kung hindi pa sinabi ni Renz sa kanya, ay hindi niya malalaman na may ganito rito. Simula kasi nang magalit sa kanya si Sir Drake, ay hindi na siya naglibot, dahil ayaw niya na magalit uli ito sa kanya. Bumalik na siya sa kusina. Sinilip lang naman niya ang swimming pool. Ang balak niya kasi ay mamayang gabi siya babalik dito, para lumangoy. Masarap kasi lumangoy kapag gabi. 11:00 na ng gabi. Nagpalit siya ng maikling shorts, at manipis na sando. Hindi na siya nagsuot ng bra, dahil wala naman makakakita sa kanya. Dinala niya rin ang luma niyang tuwalya. Umupo muna siya sa gilid ng pool, at inilubog ang paa at binti niya sa tubig. Grabe talaga, tuwang-tuwa siya. Ngayon na lang uli siya makakalangoy, sa malinis at malaki pang pool. Nilagay ni Arabella sa isang gilid ang tuwalya, bago niya dahan-dahan na nilubog ang sarili sa tubig. Napapikit siya nang maramdaman, ang lamig ng tubig na yamakap sa kanyang buong katawan. Pero hindi pa siya nagtatagal sa paglangoy, nang makarinig ng yabag na papalapit, sa kaba niya ay nilublob niya ang katawan sa tubig. Naku po, wag naman sana. Nanlaki ang mata ni Arabella sa ilalim ng tubig, nang may tumalon banda kung saan siya nakalubog. Kahit madilim ay alam niya na si Sir Drake ito. Malapit na siyang maubusan ng hangin. Nanlaki ang mata niya nang maramdaman, na tumama ang mukha niya sa gitna ng bahagi ng hita nito, dahil sa nangyari ay napabuka ang labi niya, sa ilalim ng tubig at tuluyan ng naubusan ng hangin, kaya umahan na siya. Arabella. Gulat na gulat ang mata na nakatingin ito sa mukha niya. Dahil sa liwanag ng buwan, ay kitang-kita niya ang mukha ng amo niya.
Nanlalaki ang mata nito sa gulat, habang nakatingin sa kanya. Umuubo na tumingin si Arabella rito. Sir, hindi ni Arabella alam kung ano ang sasabihin. Naku po, paano ba ito? Napalunok siya ng maalala, na tumama sa mukha niya ang hindi dapat. Namula siya dahil doon. Bakit palagi na lang? Nagyuko siya ng ulo. Hinihintay niya na magalit ito sa kanya, o kaya naman ay sigawan siya, pero ilang minuto na ay wala itong ginawa. Nagtataka ang mukha na tumangala siya rito, at pilit na inaninag ang gwapong mukha nito. Sir, nilagay niya ang kamay at winasiwas sa tapat ng mukha nito, dahil nanatili itong nakatingin sa, sa dibdib niya ba ito nakatingin? Ihaharang niya sana ang dalawang kamay, sa tapat ng dibdib nang hawakan siya nito sa balikat, at saka itinulak sa gilid ng pool. Dahil sa gulat ay hindi siya nakapag-react. Nang may sandal siya nito sa gilid ng pool, ay nilagay nito ang mga kamay sa magkabila ang gilid niya. Napalunok si Arabella nang makita na madilim ang mukha nito, habang nakatingin sa kanya. Galit ba ito? Nahigit niya ang hininga nang bumaba ang ulo nito, sa gilid ng tainga niya. Ang nakapagpalaki ng mata niya ay dahil lumapat ang katawan ng amo niya, sa basa niyang katawan. Dahil wala siyang suot na bra, at manipis pa ang sando niya na basa ay ramdam niya ang pagdikit ng katawan niya, sa mainit na balat nito. Gumapang ang kilabot sa buo ni Arabella na katawan, at saka naramdaman ang paninigas ng sarili niya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Sir, nag-iba ang pakiramdam ni Arabella, nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa tainga niya. Ngayon lang niya naranasan ang ganito, at hindi niya alam kung bakit. Tumingin siya sa puso niya, nang maramdaman na may tumutusok doon na matigas na bagay. Nanlaki ang mata niya nang ma-realize, kung ano ang bagay na iyon. Mabilis na itinulak niya ang amo niya, at nagmamadali na umahan. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa kwarto niya. Gusto niyang maiyak, nang maalala ang pagkadikit ng bagay na iyon sa puso niya. Noong una ay nakita lang niya, tapos naupuan, tapos ngayon sa puso na niya dumaikit. Pumasok siya ng banyo at agad na nagbanlo. Bakit ba palagi na lang nangyayari ito sa kanya? Madilim ang mukha ng amo ni Arabella sa kanya kanina, sigurado siya na galit na naman ito, at baka malintikan na naman siya bukas. Kapag minamalas ka nga naman. Bakit naman kung kailan siya nag-swimming, ay saka naman din ito naisipan na mag-swimming? Namula siya nang maalala ang bagay na tumutusok sa puso niya kanina. Nakakahiya. Bakit ba palagi na lang talaga? Tiyak na hindi na naman siya makakatulog nito, dahil sa nangyari. Paano ba naman siya makakatulog, kung pabalik-balik sa isip niya ang nangyari? Ang mainit nitong hininga, ang mainit nitong balat, ang pagtusok ng bagay na iyon sa puso niya. Lahat ng iyon ay pabalik-balik sa utak niya. At dahil doon ay sigurado si Arabella, na hindi titigil ang utak niya sa pag-alala sa mga iyon. Mapupuyat na naman siya, at ilang araw na mawawala sa sarili, kainis naman talaga. Mahina niyang tili. Tama nga ang hinala ni Arabella, na hindi siya makakatulog. Bawat pikit ng mata niya, ay naaalala niya ang lahat ng mga bagay na iyon. Nanlalalim ang ilalim ng kanyang mga mata, at parang wala sa sarili habang kumikilos siya. Huwag sana niya makita ang amo niya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon pag nakita niya ito. Hindi mawala sa isip niya ang pagdikit ng dibdib niya, sa malapad nitong katawan na nagbigay kilabot sa kanya. Mahina niyang kinutusan ang sariling ulo. Sigurado na yari na naman ako. Ngayon pa lang ay naaawa na siya sa sarili niya, dahil tiyak na pagagalitin na naman siya nito. Nagmamadali na inihanda niya ang pagkain ng amo niya, nagmamadali din siya na umalis, para hindi siya maabyutin nito. Buti nga at wala pa ito nang maghanda siya ng pagkain nito. Natigil si Arabella sa paglalakad nang maalala na nakita niya ang amo niya na nakatingin sa dibdib niya. Tinitingnan niya siguro kung luma, o pangit ang bra ko. Tapos ay dinagdag niya sa panlalait sa akin. Mabuti na lang at wala akong suot na bra. Pagkarating ni Arabella sa kusina ay kumain na siya. Saka lang siya nakaramdam ng antok. Pero dahil may gagawin pa siya ay mamaya, na lang siya matutulog pagkatapos ng mga gawain niya. Patagilid niya na pinatong ang ulo sa mesa. Pumikit muna siya habang hinihintay, na matapos ang amo niya na kumain, para makapaglinis siya. Hindi niya maiwasan na isipin, ang nangyari kagabi.
Ano kaya ang sasabihin ng amo niya sa kanya kagabi? Nilapit kasi nito ang ulo sa tainga niya, kaya malamang ay mayroon itong ibubulong sa kanya. Ano naman kaya iyon? Tungkol saan? May iuutos kaya ito sa kanya kagabi? Mamaya ay nagalit pala ito sa pagtulak niya. At dahil nagalit ito, ay baka lunurin siya nito sa pool. Napatayo siya dahil sa naisip. Kung hindi naman kasi sa panunusok ng talong nito, ay hindi niya ito itutulak. Saka bakit kasi wala itong suot na brief, habang lumalangoy? Ugali ba nito ang ibalandra ang malaking talong? Arabella, ay talong. Nataptap ni Arabella ang sariling bibig. May takot sa mata na tumingin siya sa amo niya. Walang emosyon ang mukha nito, habang nakatingin sa kanya, lalo tuloy siyang nakaramdam ng kaba, dahil baka nga galit ito sa ginawa niya na pagtulak dito. O baka nagalit ito sa paggamit niya ng swimming pool. Lagot talaga sa kanya ni Renz pag nagkataon. Si Renz ang nagsabi sa kanya, na pwede siyang lumangoy doon. Kaya ito ang malilintikan sa kanya, sa oras na nalintikan siya sa amo nila ngayon. Bakit po? May iuutos po ba kayo, sir? Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Arabella, habang hinihintay ang sasabihin nito. Ilang beses siya napalunok, nang makita na dumilim ang mukha nito, nang tumingin sa kanyang labi na nakaawang. Nakagat niya ang labi dahil sa kaba. Galit nga ito, at sigurado siya. Sa tingin pa lang nito ay alam na niya. Humakbang siya paatras, nang humakbang ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ni Drake, ay natatarante siya. Baka kasi bigla siya nitong sakalin. Napakadilim naman kasi ng mukha nito. Teka, sir, natarante siya nang wala na siyang maatrasan, dahil pader na ang nasa likod niya. Sorry po, kung natulak ko kayo kagabi. Kasalanan mo naman, sir. Nanunusok ka kasi. Gusto ni Arabella na sabihin pero baka mas lalo lang itong magalit sa kanya. Mahirap na at baka matuluyan na siya. Malayo na ang narating niya, kaya hindi siya susuko. Nanlaki ang mata niya nang hawakan ng kamay nito ang batok niya, at hinayla siya palapit dito. Halos bumagal ang paghinga ni Arabella, nang binaba nito ang ulo, at nilapit iyon sa tainga niya. Ramdam niya ang mainit nitong hininga sa tainga niya. Parang narinig niya pa ang pagsinghot nito sa leeg niya. O baka naman guni-guni lang niya iyon. Imposible naman na amuyin siya ng amo niya, gayong alam niya na nandidiri ito sa katulad niya na hampas lupa. Yung tuwalya mo na iwan mo kagabi sa pool. Paos na sabi ni Drake sa kanya. Nakahinga si Arabella ng maluwag, Leon lang pala. Nilapit niya ang labi sa tainga ng amo niya, at saka bamulong din. Okay po, kukunin ko po mamaya. Nagulat siya nang biglang lumayo sa kanya ang amo niya. Nakaawang ang labi nito, habang nakatingin sa kanya. Nakita niya ang pamumula ng tainga nito, kaya nag-aalala na tumingin siya rito. Sir, ayos ka lang po ba? Namumula kasi ang tainga mo. Nagtataka na sinundan ni Arabella ito ng tingin, nang walang salita na umalis ito sa harapan niya. Anong problema nun? Bakit nagmamadali ito na umalis? Hindi siya nito pinagalitan, o sinigawan. Napangiti si Arabella. Hindi ito galit sa kanya. Himala yata. At dito na po nagtatapos, ang ika-6 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.